Magandang gabi po, Manong June. Patatawasan ko po sana itong anak ko. Ilang araw po kasi siyang nilagnat. Baka lang ho alam niyo kung ano nangyari sa kanya. Napaglaruan ng duwende ang anak mo. Nakikita mo ba yung nabuo sa kandila na to? Duwende yan. Bakit ho kaya nanuno si Jed? Ang hula ko, nagambalan niyang bata na yan yung nakatira doon kung saan man siya naglalaro. Narinig mo yun, Jed? Saan ka ba naglalaro palagi? Doon po sa may putol na puno sa may likod ng bahay ni na ate. Noong bata pa ako, sabi ng mga matatanda sa amin, kapag may dadaanan ka daw na punso, ito yung parang maliit na bundok na lupa. Magsasabi ka daw ng tabi-tabi po, bilang paggalang daw sa nakatira ditong nuno o duwende. Kasi kapag hindi ka daw nagsabi ng tabi-tabi po, paparusahan ka daw ng mga ito at mamamaga ang isa sa parte ng katawan mo. Kaya kapag umihi ka sa nuno sa punso, alam mo na. Hindi ko alam kung panaginip lang itong nangyari sa akin noon o totoong nangyari talaga. Pero kasi sabi ng ate ko, totoo daw kasi siya daw mismo yung nakakita sa akin nung gabing yun. Kung natatandaan nyo pa sa isa kong video, yung nag-transfer ako sa ibang school, nabanggit ko doon na tumira kami sa bahay ng ate Hazel ko. Noong time na naghahanap ng bagong matitirahan sina tatay at nanay nun, naiwan muna ako sa pangangalaga ng ate ko kasi may pasok pa ako nun sa school, grade 2 pa lang ako nun. Isang araw, naglalaro ako nun sa may tabi ng poso ni na ate. Yun yung parang may lumalabas na tubig kapag binubomba mo siya. Yun kasi pinagkukuhanan namin ng tubig dati, hindi gripo. Merong putol na puno kasi doon, kaya doon ako umuupo kapag naglalaro ako. Jed? Bakit ate? Gabi na! Pumasok ko na dito sa loob, kakain na tayo. Sige ate, papunta na ako dyan. Bilisan mo ha. Oo ate. Ha? Ano yun? Simula noon, gabi-gabi na akong nilalagnat. Ang ipinagtataka ng ate ko nun, bakit sa tuwing gabi lang daw ako nilalagnat? Kapag umaga naman daw hanggang hapon okay daw ako. Nay, nag-aalala na ako kay Jed. Bakit? Isang linggo na siyang hindi pumapasok sa school. Bakit? Ano bang nangyari? Lagi kasi siyang may lagnat tuwing gabi, Nay. Kapag umaga naman, ang lakas-lakas naman ng katawan niya. Nakakapaglaro pa nga siya dyan sa labas Isang gabi, lumala ng sobra yung lagnat ko nun. Ang mga susunod na pangyayari ay base lamang sa nakita ng ate Hazel ko habang natutulog daw ako. Habang natutulog daw ako, tumatawa daw ako nun mag-isa. Yung parang may kalaro ako sa panaginip ko. Samantala, sa natatandaan ko, sa panaginip ko naman nun nakikipaglaro ako sa maliliit na tao. Tapos nung tumigil kami, pinaguhit nila ako ng damit na kasing tulad ng suot nila. Gagawin daw kasi nilang totoong damit yon, tapos yun daw yung susuotin ko kapag naging maliit na din daw ako katulad nila. Ate, pahingin ng lapis at papel. Magdodrawing ako. Takot na takot daw yung ate ko nun sa akin kasi nagsasalita daw ako ng tulog. Tapos mo na bang iguhit ang mga damit? Oo, tapos ko na. Jed, gising! Jed, gumising ka na! Jed, gumising ka na! Gumising ka na! Kaya ang nangyari nun, kahit hindi ko pa man natatapos ang school year ko nun, hinatid na ako ng ate ko kina nanay at tatay sa kasalukuyan naming bagong bahay. Sobra daw kasi siya nag-alala nun sa akin at natatakot na rin siya na baka mangyari na naman yung nangyari nung gabi na yun. Toy, dito ka muna kina nanay Bakit ate? Kasi baka magkasakit ka na naman kapag nagtigil ka palalo sa bahay. Nag-aalala lang ako sa'yo. Mamimiss kita ate. Ako din. Pero huwag ka mag-alala kasi dadalawin naman kita lagi ha.
Nang lumipat ako sa bagong bahay namin, parang himala na agad-agad na wala yung lagnat ko nun. At bumalik na yung sigla ko nun na parang walang nangyari. Napaglaruan ng duwende ang anak mo. Nakikita mo ba yung nabuo sa kandila na to? Duwende yan. Bakit ho kaya nanuno si Jed? Ang hula ko, nagambalan niyang bata na yan yung nakatira doon kung saan man siya naglalaro. Narinig mo yun, Jed? Saan ka ba naglalaro palagi? Doon po sa may putol na puno sa may likod ng bahay ni na ate. Yang putol na punong sinasabi mong yan, maaring dyan nakatira yung mga duwending na paglaruan ka. Kaya lagi ka magsasabi ng tabi-tabi po kapag hindi pamilyar yung lugar na pinupuntahan mo, ha? Opo. Noong dumalaw ulit sa amin si ate, nabanggit niya sa amin na may nakausap daw siyang albularyo. At ang sabi daw nito sa kanya, may nakatira daw talagang duwende sa may putol na puno. At hindi lang daw ako ang una na biktima nito. Meron din daw dating bata na pinaglaruan ng mga to. Pero pasalamat pa din daw kami kasi mapaglaro lang daw na duwende yung nakatira doon. Kasi kung nagkataong itim na duwende daw yung nakatira doon, baka hindi lang daw lagnat yung inabot ko nun. Kaya simula nun, kahit walang punso na akong dinadaanan, basta gabi at masukal yung dinadaanan ko, lagi ako nagsasabi ng tabi-tabi po. So, ayun lang naman, kayo nang bahalang humusga kung maniniwala kayo o hindi. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, bata pa ako nun at saka baka dala lang din yun ng imagination ko. Tapos baka napanaginipan ko lang. Or baka pwede rin naman talagang totoo. So, kayo nang bahala. And hindi ko sure pero parang ito na ata yung last na horror na gagawin ko dito sa channel ko na totoong story ko. Kasi wala na akong natatanda ang kababalagan nangyari sa akin nung bata pa ako hanggang ngayon. Which is good kasi sino ba namang gusto ng laging may kakatakutan na nangyayari sa buhay nila, diba? So, ayun lang. Siguro magkakwento ako ng mga horror pero alam niyo yun, yung fiction na lang siya. Pero nandun pa rin yung character ko, syempre. And maglalagay naman ako ng disclaimer na, fiction lang to. Kasi baka sabihin nyo naman, nagsisinungaling na ako sa mga kwento ko. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo nitong Holy Week. Ayan, mahaba din yung bakasyon na to. And as for me, babalik na ako sa OJT ulit. Magtatrabaho na ulit ako. So, ayun, kailangan kasi tuwi para graduate. Pero anyway, ayun lang. Salamat sa panonood and bye-bye.